Ayo, what's up? Welcome back dito sa ating channel dito sa Mobs Reaction TV. Alright, so magandang araw muli sa inyong mga kababayan at ngayon ay gagawa na naman tayo ng isang reaction video at komentaryo, no? At ngayon ay pag-uusapan natin no itong inaugural speech no netong si Mayor Isko Moreno ng Manila, mga kababayan, dahil no grabe yung kanyang isiniwalat no doon po sa nakaraang administrasyon no ni Mayor Hani Lacuna, mga kababayan. Okay? So yan ang ating alamin ngayon at pag-uusapan. Pero syempre, bago ang lahat, please don't forget to subscribe, like, share, comment dyan sa comment section. Okay, so wag na natin itong patagalin. Umpisa na natin. Let's go. Ngunit saan ba magsisimula ang planong ito? Where do we begin? We begin at the most visible, most tangible, most felt level of government. We begin in the streets. Magsisimula tayo sa lansangan. Tulad po ng Google Maps. The view becomes clearer when viewed at street level. So first, Tama we naman, no? fix the basics. Tama naman yung mga kababayan, no? Mas maganda kasi kung nakikita mo talaga kung ano yung actual no na nangyayari kesa yung puro reports lang yung nakikita, kasi hindi mo na visualize eh, 'di ba? Totoo ba yung mga nangyayari diyan? O baka mamaya sinasabi sa iyo o nire-report sa iyo maganda pa rin. Pero yung katotohanan no kabaliktaran na pala. 'Di ba? Mas maganda talaga pagka on actual no na nakikita o hands-on. 'Di ba? Kagaya nito ginagawa ni Mayor Isko Moreno diyan sa Maynila, mga kababayan, na kung saan no hands-on pinupuntahan niya mismo no yung mga areas na nasasakupan niya. Kaya nakikita niya no kung ano yung mga totoong problema o issue ng kanyang nasasakupan o ng buong Manila, mga kababayan. The street level of action, and I call this street smart governance. Garbage on the streets must be collected. Crimes on the streets must be stopped. Traffic on the streets must be kept flowing. Dirt in the street must be cleaned. Potholes on the streets must be filled. Dark streets must be lighted. Our children on the street must be safe. kept safe. Yep. Yun, safe. Orders on the street must be enforced. We are all stakeholders. We are stakeholders with a given space within the confines of the law. If I may repeat it, a space within the confines of the law. These are doable. These are immediate. Kahit kapos tayo ng pananalapi, kakayanin natin to. Pero, mind you, hindi lang po lansangan ang dapat nating linisin. Hindi lang ang bumalik na kadugyutan sa kalsada ang ating tutugunan. Lilinisin din natin ang City Hall. Matindi yan, ha? And that begins with the courage to do serious housekeeping, starting with getting our finances in order. Ito po ang big picture ng finances ng City of Manila. The city finances are in ICU. Our real property taxes collection or tax collection system is a mess. The same goes for permits and licenses.
lalong-lalo na yung zoning board na yan. It appears that City Hall has more leaks than the Titanic. Kung inyo pong matatandaan, at ipaalala ko sa inyo, bagay na kayo'y naging bahagi din ito nung panahong kayo'y pinamumunuan ko ng nakaraang termino. Philippine Chamber of Commerce and Industry gave recognition to our effort bilang most business-friendly city noong taong 2001. Inilara rin tayo ng DTI at ng ARTA, ang ating Electronic Business One-Stop Shop or what you call EBOS, bilang fully compliant business processing permitting process na ayon sa ease of doing business. Ngunit, nawawaglit akong nawala na ang buong akala ng ating mga kababayan sa lungsod, ang mga bagay na nasimulan ko nang naging bahagi kayo, ay ipagpapatuloy nyo na lamang. Pinago-bago nyo pa. Noong Natural nakaraang yun. Nobyembre 2024, Natural yung mga babayan, may mga ganun eh. Siyempre, gusto nila. Sila yung magaling, di ba? Kaya lang minsan, no, yung sistema na maganda na, pag binago, hindi nagiging akma. No? Lalong pumapangit pa. Di ba? Hindi nila na ipagpapatuloy yung maganda na sanang nasimulan. No? Ang nangyayari, binabago nila, sumasama yung nagiging sistema. Yun yung pangit, no, sa sistema ng politika dito sa atin na pagdating po sa ganyan. Kasi especially, gaya niya sa City Hall, meron na nagawa na maganda yung isang mayor o alkalde, diba, doon sa lugar na yon. Siyempre, yung papalit sa kanya na alkalde, gusto niya may magawa rin siya. Ang problema minsan, mga babayan, yung pinapalitan nila, lalo na hindi nila kaalyado, diba? Pinapalitan nila totally, pati nga yung mga tao na papalitan yan eh. Diba? Masaklap, sumasama, no, yung trabaho. No, pumapangit yung nagiging serbisyo. May mga cases o scenarios na ganyan yung mga nangyayari. Diba? Hindi lang sa Manila. Marami yan, mga kababayan. sa pamamagitan ng isang memorandum lamang ng dating Secretary to the Mayor, inalis ang processing ng business permit sa opisinang itinalaga ng batas na dapat na may saklaw nito. Alam po ba ninyo ang ginawa ng Secretary to the Mayor? Lumikha ng isang grupo under his watch upang siya ang mag-process ng business permit application sa lungsod ng Maynila. Nako, anong meron? Dahil dito, marami tayong natanggap na reklamo ukol sa mabagal na proseso. Sa ating datos na nakuha, halos 1,000 new businesses application ang hindi na proseso. Napabayaan o pinabayaan? Yun ang tanong doon. Diba? Ang masakit Yun ang malaking pa po tanong nito, doon. may ibang mga negosyanteng umalis at inilipat na lamang ang kanilang negosyo sa ibang syudad. Ganun na nga mangyayari. Ang isa pang masakit na katotohanan, may mga negosyanteng hindi tumuloy ang kontratang pinasukan dahil sa katagalan ng pagpoproseso
ng kanilang business permit. Napabayaan? Pinabayaan. Kaya sa ating mga mamumuhunan na nakikinig, nanonood, ito ang direktang mensahe ko sa ating mga negosyante. Pumanatag po kayo. Ibabalik natin sa Bureau of Permits ang kanilang mandato upang muling maging mabilis ang proseso ng permit. Isang ka ba naman nakakita? Gumastos-gastos pa ang taong bayan para magpasweldo at itatag ang business permit. Pero isang tao lamang pala pwede nang mag-permit. We will go back to the gold standard of business permit process na ating inilunsad na dati, ang Electronic Business One-Stop Shop or EBOS. Walang real-time collection, monitoring ang nakaraang administrasyon. Hindi ko po sabi. Sabi po ng Commission on Audit. Kaya sa ating pagbabalik, dapat may up-to-date dashboard ang city government finances. At yan ay gagawin ko sa pamamagitan ng Task Force PACS o Fiscal Accountability, Cost Transparency, and Spending. Facts based on numbers because we have been living on the fairy tale of fiscal solvency. Facts kasi kung flat ang koleksyon, flat din ang serbisyo sa taong bayan. Nasa financial ICU na po tayo. No. Ang kapitolyo ng bansa, where Manila goes, the country follows. Sabi nga nila. We are dipping into cash reserve. While obligations mount and the promise to the people go unredeemed. Noong pong nakaraang taon, kayo na mga bahagi ng konsehong ito at ang ating lungsod ay nagtatag, nag-aproba ng tao ng budget 25.8 billion pesos. Ngunit ang total revenues, internal at external, ay umabot lamang sa 21.234 billion pesos. Simple lang po ang arithmetic. Kapos sila ng 4.650 billion. Laki. Ang ibig sabihin, Bilyon, ha? nag-budget ang nakaraang administrasyon ng lampas sa kanyang pokolektahin. Kaya't nabitin ang mga bayarin at proyekto. Natigil din ang maraming serbisyo mano pa patungkol sa pangunahing pangangailangan ng ating mamamayan. Tanong, magkano ba ang bayarin na iniwan ng nakaraang administrasyon? Negative 10.2 billion pesos and counting. Grabe, no? $10.2 billion, mga babayan. I hope some of you will realize what you have done, allowing such problem.
never, I cannot even fathom this kind of mess. Hindi pa po kasama dyan ang utang sa BIR. Sa mga empleyado, nung ako'y nag-mayor, may kinararap akong suliranin ng mga kawani ng pamahalaang lungsod ng Maynila, amounting to 300 million pesos sa GSIS. For some ability, we did convince GSIS, for that matter, and gave us discount so that our co-workers in City Hall may retire and get their benefits. Sa mga City Hall employees, good luck sa inyo. Hindi ko pa sinama ang bagong utang o almost 200 million sa GSIS. At ang pinakamasakit dito, hindi po ito pera ni Lito Atienza, ni Vice Chief, o pera ko. Hindi po ito pera ng taong bayan. Pera po itong pinagtrabahuhan na ng mga empleyado ng pamahalaan. Ipadadala nyo na lang, hindi nyo pa pinadala, hindi ko malaman kung saan ninyo dinala. And to give you a visual of what is 10.2 sa aking mga minamahal na senior citizen, ayan po ang utang sa inyo ng lungsod ng Maynila. Social amelioration para sa senior for second quarter, 589 million pesos. Subsidy to PLM, 55 million pesos and growing. Because what you're seeing there is the first quarter obligation. Aid to Manila Police District, 26 million. Doc Almiron, Doktora Irma Alfonso, kung bakit lumalapit ng madalas ang mga tao sa atin na walang gamot sa health center, walang gamot sa ospital, ni Hiringgilya, halos hindi na magamit o magamit ng tao dahil wala. Sapagkat ang bayarin natin sa gamot alone is more than 2 billion pesos. Grabe, no? Hindi pa na kontento. Hindi na nagbayad ng gamot. Hindi pa nagbayad ng equipment. Amounting to 995 million pesos. Grabe yung utang na iniwan, no? Sinuba ninyo. Security guard. Sinuba ninyo. Kayo lamang ba marunong kumain ng kanin? 431 million pesos. At ang hindi ko maarok, ipinagsinungaling ninyo at ng mga kabahagi noon. Kaya tayo iniwan ng Lionel, hindi nyo binayaran ng 8 buwan. Sino mang negosyante, maliit man o malaki, hindi mo bayaran ng 8 buwan. Titigil yun kahit gusto niyang maghanap buhay. Oo naman, di ba? Now, today, to the people of Manila,
you will know sino ang tapat at totoo. $561 million. Ipinagsinungaling nyo din na sinabi nyo'y iniwan. Hindi po. Andyan ang dokumento. Nagpaalam ng Oktubre ang Lionel. Nang maayos. Ngunit, bagamat hindi sila nababayaran, ipinagpatuloy nila ang kanilang obligasyon hanggang Disyembre 31 ng taong 2024. Huwag na kayong magsinungaling, baka pag nakita kayo ng truck driver ng Lionel, sagasaan kayo. Nagpuputukan sa mga barangay chairman na nanonood. Alam ninyo ang totoo. Pinalitan. Bagay naman na diskresyon ng sino mang alkalde kung kanino siya komportable at sanay. Pinalitan ninyo dito rin sa konseho. Kumuha kayo na alam niyo naman. Iba sa inyo matatanda pa sa akin dito. Na alam niyo naman na hindi pwedeng paghati-hatiin ang distrito ng Maynila and multiple contractors because our boundaries cannot be identified properly from one district to another. E di magtutulakan lang yan ng basura. Pero yan ay didesisyonan ninyo. Anong nangyari? Anong naging epekto? Ang sinabi, sinabutahe. Pati ako nananahimik, dinamay nyo pa. Nadamay pa, no? Sinabutahe. O sige, total, politika naman ito. Nanahimik ako. Wala kayong narinig sa akin. Bakit? Naniniwala naman akong matalino ang mga batang Maynila. Dahil alam nilang totoong hinakot ang basura hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ngunit, pinalitan ninyo. Naniwala kayo sa iilang tao. Ano ang kinahinatnan o saan ngayon ang lungsod ng Maynila? Kahapon, maybe by this time you know it already, that I have received letter, a letter from 2 companies that you have approved, na hindi na rin nila kaya. Ang alin? Maghakot ng basura? Hindi. Hindi na rin nila kaya mag-operate kasi hindi rin sila binayaran ngayong taon na ito, except on January. Now, magkano ang utang natin o babayaran natin sa basura? 950 million. So, lumalabas, dala ng pagkakataon, ipinagpatunay ng sitwasyon kung sino ang tapat at totoo. Other goods, supplies and materials amounting to 2 billion 900 million. Infrastructure projects. You know what's ironic? And I'm going to discuss this. Forgive me, Madam Vice Mayor. Gusto ko lang malaan ang mga halal ng bayan na kapwa natin, Madam Vice Mayor. Alam niyo ba halos lahat ng infrastructure project? You tell me, what kind of infrastructure projects that you see or you saw? You know why? This 2.2 billion, Mayor Lito Atienza, this 2.2 billion, most of it repairs.
So that you know, negative 10.2 billion pesos and growing. 3.4 billion of that, or 33% ng nasabi kong numero, ay higit isang taon ng overdue. May kapabayaan? Pinabayaan? Istapa. Alright, so yan mga kababayan, no? Grabe, no? Ganun pala yung kalaki, no? Yung utang na iniwan ng nakaraang administrasyon, no? Netong si dating Mayor Hani Lacuna. No, grabe, ano kaya nangyari dito mga kababayan? Pag tinignan mo parang no, pagka national budget yung pinag-uusapan, yung ganun kalaking 10 billion, no? Parang budget na ng isang ahensya yung mga kababayan. Pero ito, utang lang to ng utang lang to ng Maynila. Grabe masaklap doon yung mga basura, mga kababayan. Yung health, no, especially do sa health, no, sa usapin ng health, mga kababayan. Kasi, pagka basura, no, damay na rin dyan yung sa health. Diba mga kababayan? Kasi mas maraming basura, prone kayo sa sakit. No, yung mga sakit, karamdaman, lahat damay-damay na yan Kaya number 1 talaga na dapat matutukan dyan is yung basura. Kaya lang, ang problema, that alone, no, halos 1 billion yung utang. Grabe. No, ano masasabi niyo dyan, mga kababayan? No, i-comment sa ibaba niyo mga opinion na natin yung pag-usapan. Alright? Actually, dati rin po akong taga Maynila, mga kababayan. Kaya napamahal na rin, mahal na mahal ko yung Manila, no? Dahil during those time, lalo na nung tumatakbo, no, ang magkatandem pa yan si Mayor Alfredo Lim tsaka si Mayor Atienza, mga babayan. Magkatandem pa yan dati. No, kasama kami doon sa campaign po nila. Si Mayor Lim tsaka si Atienza, mga babayan. Lim Atienza pa, yung tandem nila dati. Alright, so yan muli. Kita-kits tayo sa ating next video upload. Ito muli ang inyong Kuya Mobs dito sa Mobs Reaction TV. Peace. I'm out.